Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayong unang araw ng Agosto ay ginugunitan natin si San Alfonso Maria ng Liguori, isang obispo at pantas ng simbahan. Si San Alfonso ay nabuhay noong ika-17 siglo. Siya ay mula sa bansang Italia, mula sa isang mayamang pamilya. Siya ay nagtapos ng abogasya. Siya ay abogado dati. Ngunit kinalaunan ay iniwan niya ang pagiging abogado at siya ay naging pare. Una niyang pinaglingkuran ang mga kabataan at gumawa siya ng mga sentro para sa mga bata at mga kabataan. Kinalaunan, nagtatag siya ng kongregasyon ng mga pare. Ito yung mga Redemptorist Fathers, nakatalaga sa Panginoon bilang ating manunubos at lalo pang naglingkod sa ating simbahan. Siya ay naging obispo. Kinalaunan, sumulat siya ng mga aklat na naglalaman ng mga mahalagang aral tungkol sa ating pananampalataya, lalo na laban sa mga maling turo noong panahon na yon. Kaya naman siya ay kinilala bilang pantas ng simbahan o Doctor of the Church dahil sa mga mahalagang turo na iniwan niya sa atin. Hilingin natin ang panalangin ni San Alfonso Maria ng Liguori upang tayo man ay laging lumago sa karunungan mula sa Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong simbahan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria na nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamunyang gantimpala. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo'y itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita'y tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya'y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula rooy makikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap,
Lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan. Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ang Panginoon, hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay umahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ang inapi, ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya. Gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang At sumainyo rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng dyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino ang mga damo sa buhay natin? Ang ebanghelyo natin ngayon ay pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa sinabi niyang talinhaga, tungkol sa trigo at masasamang damo. Maalala natin yung talinhaga, tungkol ito sa mga hasik na naghasik ng mabuting binhi, kaya lang nung kinagabihan ay yung kaaway niya naghasik ng masamang binhi. Kaya nung tumubo ang mga trigo, ang mga mabubuting binhi, kasabay na lumago rin yung masamang binhi na mga damo. At nung tanungin ng mga utusan, kailangan na bang bunutin yung mga damo? Sabi nung may-ari, wag muna. Hayaan silang tumubo hanggang sa panahon ng anihan. Kapag dumating ang pag-aani, doon lang paghihiwalayin yung damo at yung trigo. At yung paliwanag ng talinhaga na yan ang narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Yung mga hasik ay si Jesus, ang anak ng tao. Yung mabuting binhi kumakatawan sa mga tao na pinaghaharian ng Diyos, ang kanilang mga puso. Yung masasamang damo, ito yung mga tao na pinaghaharian ng dyablo sa kanilang puso. Yung panahon ng pag-aani, yan ang katapusan ng mundo. At sa katapusan ng mundo, doon paghihiwalayin yung mga masasama at mabubuti. Yung mga mabubuti, gagantimpalaan ng walang hanggang buhay, samantalang yung mga masasama ay parurusahan sa apoy ng impyerno. Kaya ganito pinaliwanag ni Jesus ang kahulugan ng talinhaga. Pero hindi ito pagkakataon para magturuan tayo. O sino sa atin yung mabuting binhi, sino yung masama? Siyempre, tuturo mo yung katabi mo. Yan ang masamang damo, hindi ako. Mahilig tayo magtuturo. At siyempre, pagka ituturo natin yung sarili natin,
sabihin natin tayo yung mabuting binhi, sila yung masama. Pero ang totoo, pareho tayong mabuti at masamang binhi. May mabuti sa atin, pero aminin natin, meron din namang masamang binhi na tumubo sa puso natin. Lahat tayo ay nagkakasala. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya nga doon sa talinhaga, huwag mo nang bunutin. Ibig sabihin, ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon kung meron mang nangangailangan ng pagkakataong magbagong buhay, lahat tayo. Kasi lahat tayo ay nahasikan ng masamang binhi. May mga damo sa puso natin. Pero tayo rin, meron tayong mga tinuturing na damo sa buhay natin. Sino ba yung mga damo sa buhay natin? Yan yung mga taong gusto nating mawala sa landas natin. Mga tao na sana wag na nating makita. Mga tao na sana wag nang maging bahagi ng buhay natin. Ito mga damo na ito sa buhay natin, sila yung mga gusto nating mabunot, maalis na sa buhay natin. Nangunguna na dyan yung mga tao na gumagawa ng hindi mabuti sa atin. Sadyang may mga tao na nagpapahirap sa atin. Mga tao na nagiging sanhi ng ating sakripisyo o gumagawa rin ng masama sa atin. Kaya nga sana mawala na sila sa buhay natin. Isa rin sa mga damo ng buhay natin, yung mga pumupuna sa atin palagi. Yung mga kritiko natin. Yung mga nakikita yung mali mo, nakikita yung mga hindi mabuting ginagawa mo, yung mga kahinaan at kapintasan mo. Yan din yung mga damo sa buhay natin, yung mga kritiko natin. At iba pang mga tao na mahirap mahalin. May mga tao na sadyang mahirap mahalin. Kaya nga sila yung mga tinuturing nating damo. Kaya nga kung tayo lang ang masusunod, sana mabunot na itong mga damo na ito. Sana ay maalis na sila sa buhay natin. Pero kung pagninilayan natin ang papel ng mga taong ito, itong mga tao na ito na tinuturing nating damo, mga mahirap mahalin, pero sila ang nagtuturo sa atin, una, kung paano talaga magmahal ng ganap. Sa kanila nasusubok, sila yung nagiging dahilan para subukin kung gaano kalaki tayo magmahal. Sila yung nagtuturo sa atin na magmahal ng walang kondisyon. Kasi madaling magmahal ng mga tao na nalulugod tayo. Pero yung mga tao na mahirap mahalin, kaya nga mahirap mahalin. Pero kung natutunan natin silang mahalin, kahit mahirap silang mahalin, naku, malaking leksyon yan ng buhay natin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Unconditional love. Kaya tayo ay mahirap mahalin kasi nga lahat tayo nagkakasala. Sa unang pagbasa natin, ganyan yung mga Israelita. Mga mahirap mahalin kasi matitigas ang ulo. Kaya nga humihiling si Moises sa Diyos na sana ay lagi silang patawarin at huwag magsawa na sila ay mahalin. Kaya nga yung unconditional love, ang Diyos ang unang nagpakita sa atin. At nais ng Diyos na tularan natin yung pag-ibig niyang walang kondisyon. Paano tayo matututo na magmahal ng walang kondisyon? Sa pamagitan ng mga damo sa buhay natin. Sila ang nagtuturo sa atin. Kaya nga yung mga damo ng buhay natin, mga taong gusto na nating mawala sa buhay natin, they are blessings in disguise. Nandyan sila para turuan tayo magmahal ng lubos. Sila yung nagtuturo sa ating maging mapagpasensya. Sila yung nagtuturo sa atin maging maunawain. Sila yung nagtuturo sa atin maging mapagpatawad. Kaya nga kahit mahirap dalhin
na nandiyan sila sa buhay natin, pero sa kabilang banda, salamat din nandyan sila. Dahil tinuturuan nila tayo na magmahal katulad ng pagmamahal ng Diyos. At sabi ko nga, huwag tayong turo ng turo na sila yung damo. Kasi tayo damo rin. Kabilang tayo sa mga tao na mahirap mahalin. At salamat na lang, may mga nagmamahal sa atin ng lubos, kahit mahirap din tayong mahalin. Kaya nga wag lang nating paratangan yung iba na masamang damo, mga dapat bunutin, mga hindi karapat-dapat mahalin, mga mahirap mahalin, kasi ganun din tayo. Kaya may mga tao rin na nahihirapang mahalin tayo. May mga tao rin na pinagtsatsagaan lang din tayo, na pinagpapasensyahan din lang tayo. No, kaya wag tayong husga rin ng husga sa ating kapwa. Tayo rin ay pasanin sa ibang tao. Kaya nga, sa buhay na ito, talagang nandiyan yung damo. Mananatili ang damo hanggang sa wakas ng panahon. At tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magbago, magbalik loob at umunlad sa ating sarili. Pero may panahon ng paghuhukom. Ito nga yung katapusan ng mundo. Kaya nga maging gising din tayo. Lalo na yung mga ayaw magsisi at magbago, may oras din tayo na huhukuman ng Panginoon. Sana wag dumating yung wakas ng panahon na hindi tayo nakapagsisi, na hindi tayo nagbago. Kasi bagamat ang Diyos maawain, mapagpatawad, mapagpasensya, pero makatarungan din siya. Sa wakas ng panahon ay tatanggapin natin kung ano yung ipinunla natin sa mundong ito. Huhukuman yung mabuti at hindi mabuti na ginawa natin. Yan ang katarungan ng Diyos. Pero sa ibabaw ng katarungan ng Diyos, nandiyan palagi yung kanyang awa. Lagi tayong binibigyan ng pagkakataon. Nawa, mapagpasensyahan natin ang isa't isa, magtulungan tayo para yung mga damo sa puso natin, mabago natin, kinalaunan, lahat sana tayo ay maging mga mabubuting binhi na magiging kalugod-lugod sa Diyos. Tinuruan tayo ni Kristo kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nababatid nating sumasa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Ating itugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at masa isakatuparan ng mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong manghusga ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating pinangakuan natin ng dasal. Itaas din natin sa Diyos ang mga kababayan nating patuloy na nasasalanta dahil sa masamang panahon sa ating bansa. At itaas natin sa Diyos ang intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid, lalo na mga intensyon para sa mga may sakit at mga pumanaw na sa mundong ito. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, tulungan mo kami at turuan na mahalin namin ang isa't isa sa kabila ng aming mga kapintasan, kahinaan, at mga pagkakamali sa buhay. Kahit kami ay mahirap mahalin, nawa ay panatilihin namin ang aming pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Inapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu para maipagdiwang ang paghahaing ito at sa pamagitan nito ikay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso Maria ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol
kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Alfonso Maria at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin.
huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiyam mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng paikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang karunungan mula sa Diyos. Salamat sa Diyos. Aming mahal, sa aming kumakalinga, bukod kang pinagpalang, piniling ina ng Diyos. Ina naming lahat,